أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. So alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng aklat o kitab ng Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah. So tayo ay nasa panlimang halka na insyaAllah, na pagkatapos sa ipaliwanag sa atin ng Imam ang huli nating binasa na yung aya sa Quran na Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sa pagpapatuloy ng Imam rahimahullah, sabi niya rito at mababasa niyo rin sa aking screen, wa huwa subhana qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nabi wal itba. Fala udula li ahli sunnati wal jama'a amma ja'a bihi al mursalun fa innahu siratul mustaqim siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. So ang pagpapatuloy ng Imam rahimahullah ng pagpapaliwanag na akida ng tunay na akida ng mga Muslim, na ang ating akida ay katulad ng mga akida o paniniwala o iman ng mga anbiya at saka rusul, ng mga mursalun. Sabi rito, wa huwa subhana qad jama'a fima wasamma bihi nafsahu bainan nabi wal itbat. So wa huwa subhana, Allah subhanahu wa ta'ala, qad jama'a, na kapag siya ay nagdi-describe ng kanyang asma wa sifat, hindi lamang ito isang side para lubos nating maintindihan at para ipaalam sa mga hindi mga Muslim at yung mga Muslim na mali ang pag-intindi ng asma wa sifat. Wala namang katuruan sa Islam. Lagi niyang nilalagay ang tinatawag nating nafi wal itbat. At makikita natin palagi sa mga sura at mga aya ng Quran na ang pagde-describe ng Allah subhanahu wa ta'ala ng asma wa sifat, laging merong nafi wal itbat. At yung katulad ng nakalipas na aya na nabanggit nga doon, laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Nang laysa kamithlihi shay, ito ay nafi. At ang wa huwa samiul basir, ito ay itbat. Kaya sabi niya rito, qad jama'a, na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kitab, sa kanyang Quran, lagi niyang pinagsasama na hindi niya kinaliligtaan na banggitin sa atin, nalilawin sa atin na ang asma wa sifat ay dalawang klase na nababanggit sa Quran. Sabi nga ng mga ulama, ang asma wa sifat ito ay dalawang uri. Una ay yung asma wa sifat al-mutbata. Pangalawang uri ay yung asma wa sifat al-manfiya, o tinatawag din ito ng ibang mga ulama as-salbiya. Pero ang pinakamadaling ano dito ay yung manfiya, yung unang-una yung affirm o tanggap o accepted na asma wa sifat na naangkop sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaliku bijalali, na lahat ng asma wa sifat o af'al na naangkop sa kanya dapat kamal, kompleto, walang shortcoming, walang depekto, walang anumang uri ng pagkukulang. Pagkatapos yung manfiya o napi, lahat ito ay nireject na Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit na minsan katulad ng pangalan na hindi na ang pangalan na yan ay hindi kompleto, hindi perfect, may siyang shortcoming o may depekto, hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kailangan ang ibibigay lamang natin sa kanyang pangalan, kung ito man ay mutbita, kung ito ay confirm sa Quran, confirm talaga sa Quran, tinutukoy dito kahit pareha ng pangalan, pero ang pangalan na yan ay unang-una, yan ay complete, yan ay kompleto, walang anumang uri ng pagkukulang. Yan ay, sabi nga natin, salam sa anumang uri ng uyub
at ang anumang uri ng nakis, at anumang uri ng imperfection. Kailangan kumpleto lahat. Kaya lagi sinasabi na Subhana amma yasipun, Subhanallah amma yasipun. At lagi niyang nire-reject ang anumang uri ng shortcoming sa kanyang. Kaya pag sinabi niya doon na, halimbawa sa nakalipas na, sabi ron, laysa kamithlihi shay. Alam mo, banggitin natin ang mga pangalan na nag-share ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga maklukat o mga creature. Sabihin natin, Rahim. Nabanggitin ang propeta, may mga nilika na Rahim, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagiging Rahim ay kamal, kompleto. Al-Basar, paningin, halimbawa nakakakita, at saka Sami, nakakarinig. Minsan yan ay ka-share sa pangalan lamang. Pero katulad na banggit ko na ang katotohanan ng mga pangalan na yan, dahil ang pangalan kapag ang tinutukoy ay nilika, mayroong shortcoming, may pagkukulang. Pero ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kamal. Halimbawa, sabihin natin na Wajs, na banggit ito sa Surah Ar-Rahman, wayabka wajhu rabbika dul jalali wal ikram. Talaga nabanggit dito, Wajs. Halimbawa, nabanggit sa Surah Asad na sabi nga ron, Yad. Nang tanongin si Iblis, la'natullah alay, sabi nga ng Allah, ma mana'aka antas juda lima kalaktu biyaday. Ano ang nagbawal sa'yo na ikaw ay magsujud? Inutusan siya magsujud kay Prophet Adam alayhis salam. Lima kalaktu biyaday, nanilikha ko si Adam sa aking pamagitan ng aking kamay. So ito ang problema ng ibang mga Muslim na ginagamit ang sariling isipan. Talagang confirm sa Quran, sabi nga natin, tanggapin natin kung ano lamang pinaliwanag sa atin sa Quran. Nabanggit niya doon, Yad, Wajs, Rahim, Basar, Sama, at ano pang ibang mga sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, tigil lang tayo. Katulad na nabanggit sa atin, tawkipiya ang ating tigil tayo. Huwag natin itong papasok ang ating isip. Sabihin natin, hindi pwedeng gamitin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kasyer yan sa kanyang mga nilikha. Kaya lang, kapag ginamit natin ang ating isip, confirm talaga sa Quran yan, nabanggit yan. Kaya kapag sinabi natin, hindi pwede yan, mas marunong pa tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdidescribe sa kanyang sarili at mas marunong pa tayo sa propeta. Kaya kung ano na nabanggit yan, tawkipiya tayo, tigil tayo. Yan ang ating tamang posisyon. Yan ang posisyon ng mga propeta at ng mga sahaba. Tigil sila. So kung magka-share man yan, share lamang sa pangalan. Pero ang katotohanan ay napakalayo. Katulad na binigay kong halimbawa. Nagbigay ko ng mga halimbawa nakaraan. Lamok, elephant. Ngayon, langgam. Halimbawa, sabihin natin, langgam, meron din siyang paa. Layon at iba pa mga nilikha. Kaya lang, magkaiba sila. Kasi what about the creator, ang Allah subhanahu wa ta'ala? So, yan ang kanyang ibig sabihin ng kanyang laysa kamithlihi shay. Kahit na minsan magka-share sa pangalan, pero hindi nireject ng Allah subhanahu wa ta'ala ang similarity o tinatawag nating matil o kahalintulad o ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nilikha dahil ang mga nilikha ay merong shortcoming. May pagkukulang. Halimbawa sa Ayat al-Kursi, sabi rin ng Allah, Al-Hay, Haya, Al-Hay. Ang kanyang haya ay kamil, hayatul kamila, kompleto ang kanyang buhay. Tayo, meron din tayong buhay. Kaya lang ating buhay merong shortcoming, may pagkukulang. Tayo ay namamatay. Kaya pinaliwanag niya doon sa Ayat al-Kursi, na nabanggit nga doon, sabi, Al-Hay, ang ibig sabi niya, la ta'khuduhu sinatun wala nawm. La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Sabi niya, ang aking buhay, hindi ako dinadala ng antok at hindi ako natutulog. Sa ibang aya, sabi doon, Al-Hay alladhi la yamut. Sabi niya, ang aking buhay na hindi ako namamatay. Ang mga nilikha namamatay. So pareho sa pangalan lamang, pero ang katotohanan, ang hakika ng pangalan ng Allah Tabaraka wa Ta'ala ay talagang napakalayo sa kanyang mga nilikha. Kaya yung mga ginagamit ang isipan, nasasabihin lang hindi pwedeng gamit. Ibig sabihin, confirm sa Quran, tabit sa Quran at bata sa Quran, na-reject, yan ay tinatawag nating ta'til.
Na sinabi nga ng imam sa kanyang paliwanag. O kaya kapag binabago natin, halimbawa sabi doon sa aya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Na sa yawmal qiyamah, darating Allah subhanahu wa ta'ala na habang nakahilera ang mga anghel. So yung mga iba nagpapaliwanag na ginagamit ang isipan, sasabihin, hindi, ang dumating dyan, waja'a amru rabbuka. So dinadagdagan nila, dito pa buti sana, isang letra lang, waja'a amru rabbuka, ang command ng iyong Rabb. So yan ay mali talagang pagpapaliwanag, maling tafsir, maling paliwanag kasi talagang maliwanag sa mga propeta at saka sa mga sahaba na ang darating talaga sa iyo, kaya nabanggit siya sa surah An-Naba ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang kanyang command. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. So kaya yan ang ating posisyon sa ng asma wa sifat, dapat nabi. Ang tinutukoy natin dito ng nabi, kung may pangalan man na katulad ng pangalan Allah subhanahu wa ta'ala, ni-reject dyan. Una, kung yan ay talaga katulad ng ginagawa ng mga Kristiyano, ng mga Hudyo, at ng mga hindi mga Muslim, talagang totally rejected dahil walang ganyang katangian Allah sa Quran. O kung may katulad man ng pangalan, ito naman ay ni-reject ang shortcoming, pag dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kamal o complete. O sabi nga natin, siya ay subhana, siya ay kudus, siya ay kumpleto. So yan ang ibig sabihin ng nabi. Pagkatapos itbat, kung ano ang nabanggit niya sa kanyang Quran at ang banggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sunnah al-Mutahhara o sa Sunnah, talagang dapat nating tanggapin. Pag hindi natin tinanggap yan, tayo ay maaring mapunta sa kupor. Sabihin natin, haya, hay. Ay, hindi pwede, may buhay din ang tao. Nabanggit sa Quran, maliwanag sa the greatest ayah. Sabi na Allah tabarak wa ta'ala, al-hayyul qayyum. Sasabihin natin, hindi pwede sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin niya, wayabka wajhu rabbuka. Sabi niya, wajh, mukha. Sabi niya doon sa kay Prophet, nung pinapasujud kay Prophet Adam, lima kalaktu biyaday. Confirm talaga sa Quran. At inshallah, ibibigay lahat ng mu'alif ang mga evidence, ang mga dalil dito sa aklat. So, ibig sabihin, na kung paano niya dinescribe ang kanyang sarili, tanggapin natin. Hindi natin dapat i-reject at hindi natin pwedeng puntahan ang tinatawag nating takyib o pagpapaliwanag kapag walang paliwanag. Tigil na tayo. Tawkipiya tayo. So yan ang ibig sabihin dito ng asmawas, ng paniniwala sa kanyang dat, sa kanyang sarili, sa kanyang asma, sa kanyang sifat, sa kanyang apal, sa kanyang mga kilos. Maging ang kanyang mga kilos. Halimbawa, sabihin natin, bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala, nasa kanyang aras, istawa. So, kung anong nabanggit sa Quran, istawa ala ars, tanggap natin yan. Paliwanag, hindi pwede magpaliwanag. Dahil ang mga sahaba, hindi nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nungkol dyan. Pagkatapos, sabi rito na imam, pagpapatuloy, pala udula li ahli sunnati wal jama'a amma ja'a bihil mursalun. Ito ang pinakamatibay na katibayan na ang paniniwala na ito na binibigay sa atin ng imam ay talagang ito ang sirat al-mustaqim. Sabi nito, ang ahlus sunnati wal jama'a ay nakasunod talaga, nakahawak sa sunnah ng Propeta Muhammad, sa pamaraan ng Propeta, sa landas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ng mga sahaba, ridwanullahu alaihim, sabi niya, pala udula. Ang salitang udul, actually, inhirap sa ibang pinaka-famous na salita sa Arabic, inhirap. Ang ibig sabihin ng salitang inhirap ay yung lumihis o lumabas sa ito ang sirat al-mustaqim, lumabas, umalis. Ito ang wasat na landas, pumunta sa kanan o kaliwa. Siya ay lumihis o na-deviate. Inhirap, ibig sabihin, deviation. Siya ay na-deviate o lumabas. Umalis sa landas ng mga na nabanggit ng Allah at saka landas na tinatahak ng mga sugo at ng mga follower ng mga sugo o ng mga propeta. Sabi rito, ang ahlus sunnati wal jama'a na follower ng propeta, lalo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila lumilihis. Hindi sila nagdi-debate sa paniniwala, unang-una sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah. Ganon din sa tauhid al-asma wa sifat. Ito ang posisyon ng ahlus sunnah wal jamaah. Pagkatapos sabi rito, amma ja'a bihil mursalun. At kung ano ang dalang katuruan ng mga mursalun, ng mga rusul, ng mga sugo. Dahil ang mga rusul, meron silang dalang risala, itong binanggit dito ng imam.
Kasi lahat ng mga rasul, nabi. Pero may mga nabi na hindi rasul. Kaya sabi niya dito tinutukoy niya dito yung tumanggap talaga ng risala, ng message katulad ng Quran, ng Taurah, ng Injil. Sabi dito, ang Ahlus Sunnah wal Jamaa, ang aming sinusunod, hindi kami lumilis, hindi kami umaalis sa landas, kami talaga ay nakasunod. Nakatutok kami sa ng mga dala ng katuruan ng mga mursalun, ng mga propeta. Kaya ang mga propeta, sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta, dinun na wahid. Ang aming din ay iisa lamang ang mga propeta. Ang aming mga magulang iba-iba, kaya lang ang aming din ay wahid. So ang lahat ng mga propeta at saka sugo, kapag ang tinutukoy ay akida, isa lamang. Magmula pa ng unang panahon hanggang sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nababago. Ang tinutukoy natin dito, akida, iman, usul lang din. May pagbabago ang mga ambiya at saka rusul, o ang mga rusul sa ahkam, sa batas, sa bawal o hindi bawal. Kasi sa Yahud, pinagbawal ang pagkain ng kabil. May mga pinagbabawal sa kanila, pamaraan ng kanilang, pero ang usul ng din, pare-pareho. Arkanul Iman, hindi talaga nagbabago. Lalong-lalo na ang pinaka-usul ng paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, ang mga propeta, si Prophet Musa, dinescribe na rin kay Piraon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nasa taas. At siya, babasahin natin yung mga dalil dito na ibibigay sa atin ng muallif. Lahat ng mga propeta, kung ano nabanggit ng propeta Muhammad, wala silang kontradiksyon. Wala silang pagkakaiba. Kaya sabi ng propeta, ang landas na tinatahak ng mga propeta, ito ang tunay na landas na kapag dito tayo talaga humawak, dito tayo sumunod, ingatan natin mabuti ang pagsunod sa mga propeta o sa mga sugo, tayo ay ligtas. Kaya sabi pa, innahu siratul mustaqim. Na ang landas na tinatahak ng mga propeta, yan ang siratul mustaqim, na nabanggit sa surah Al-Fatiha. Siratal ladina an'amta alaihim, na ang landas na tinatahak ng mga propeta, yan ang landas na pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang naima, ang kanyang favor, ang kanyang blessing. Na yung landas na yan, sirat na yan, yan ang tinatahak ng mga propeta. Kapag hindi tayo sumunod dyan, hindi yan ang landas ng mga propeta. Kaya nabanggit doon, Ghairil Magdubi, mga landas sa mga Yahud. At tapos walad darin, yung landas sa mga Nasara, ng mga Kristiyano. Pero ang landas ng mga propeta at saka ng mga mu'min ay sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim na yung anamallahu alayhim, pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang nema. So ang sirat na tinutukoy ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah Al-Fatiha at sa iba pang mga surah ay ang landas na o daan o landas na ibig sabihin siya ay clear, siya ay malawak, at siya ay hindi bako-bako, hindi siya, sabi nga ng mga ulama sa luga, na hindi siya pataas, hindi siya pababa, at hindi siya paliko-liko. So ito ang ibig sabihin ng salitang sirat al-mustaqim. Siya ay straight path, hindi siya pataas, hindi siya pababa, hindi siya pakanano. Wala siyang paliko-liko na parang sigsag. So, ang teaching ng Islam, dahil nabanggit lahat sa Quran at saka sa Sunnah, ang teaching ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na sa kanyang sarili, malinaw na ito ay maliwanag at walang crookedness, walang pagkalito na hindi kayang unawain ng tao. Nabanggit kasi niya, sabi doon, halimbawa sa Asma wa Sifat, sabi niya ron, kanyang pangalan Allah. Tapos papalitan ng mga Kristiyano na Diyos, God, o ano man, mga tawag nila dyan, Yahweh o Jehovah. Naliwanag sa Quran. Kaya tayo mga Muslim, huwag natin tatawagin Allah Subhanahu wa Ta'ala katulad ng pagtawag nila. Ayan, magkakatay tayo, sabihin natin, Bismi God, Bismi ano. Hindi, Bismillah. Bismillah. Kung nabanggit na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya sila naligaw sa pangalan pa lamang, naligaw na sila kaagad. Kung ano ang tawag, hindi sila magkakaisa. Samantala ang mga Muslim, sa amang panig ng mundo, iba, ano man ang kanilang lingwahe, ang tawag nila sa kanilang kalik, sa kanilang sinasamba ay Allah. So kaya isa yan sa tanda talaga na kung mag-iingat ang mga Muslim, maging yung paggamit ng pangalan na hindi binabago. Yung ibang nga, tinatranslate na yung mga pangalan, maging pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad, gagawin na ano? Patha sa Quran, tsaka sa Sunnah, patha. Hindi natin pwedeng palitan. Gusto lang palitan niya, sila nagpa-translate niya para sa hanggang ngayon, ang Muhammad naging Mo. So, Bilal, naging Bil na. Ano pa yung mga pangalan na tinatawag nila sa kanilang sarili? Mga Muslim na may pagkatakot walang takot sa Allah, takot sa isang nilikha lamang. So sabi ng Imam rahimahullah, "Fa'innahu siratal mustaqim." Pagkatapos, binanggit niya sa atin dito yung kung sino yung mga taong tumatakas sa siratal mustaqim. Sino talaga yung nakahawak sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya rito, "Siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin." Nabanggit dito ang apat na uri ng tao na nakahawak talaga, nakasunod talaga sa propeta. Naka-stay sa siratal mustaqim. Nakapanatili talaga sila sa tuwid na landas. Sa landas ng mga unang pang mga tao. Hindi sila nagbabago. Lalo na tinutukoy natin na akida, ang iman, ang bilib, hindi na binabago kasi wala talaga yung pagbabago. Hindi yan papahintulutan Allah subhanahu wa ta'ala na babaguhin niya para lituhin ang tao. Hindi niya lilituhin ang kanyang ang tao, kanyang nilikha. So kailangan kung anong pinadala niya sa unang tao na si Adan, at saka sa unang rasul na si Prophet Nuh alayhi salam, yan ay mananatili. Lalong-lalo ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay mananatili hanggang sa yaumul qiyamah. Na unang katuruan, wala talagang anak. Hindi siya sinilang, hindi siya namamatay. So paano nangyari na si Prophet Nuh, Prophet Ibrahim, lahat ng propeta, walang na ganyan, nabanggit na ganyan. Dito sa huli na lamang nabanggit siya ng mga taong nagbabago ng katuruan para lituhin ang mga tao. So sabi rito ng Imam, "Siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin." So sabi nga Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wa anna hada sirati mustaqiman." Sabi na Allah tabaraka wa ta'ala, ito ang aking sirat, landas na mustaqim. Straight path. Pattabi'u. Sundin ninyo ito. Ito ay pautos sa pattabi'u. Sundin ninyo. Huwag kayo pupunta sa iba. Wala tattabi'u. Tapos pinagbawalan pa tayo pupunta. Wala tattabi'as subul. Unang-una sabi niya, ito sabil, ito ang sirat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin ninyo. Wala tattabi'us subul. Huwag kayong pumunta sa ibang napakaraming landas. Dahil ang landas ala isa lang. Sabil ala isa lang. Yung mga subol ay napakarami. Kaya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, isang araw, siya ay kausap niya mga sahaba at siya ay gumuhit sa lupa. Gumuhit siya ng isang diretsyong guhit. Sabi niya, "Hada siratullah." Pagkatapos gumuhit siya sa mga gilid ng mga kaliwa at kanan, sabi niya, yan ay mga subol ni Satan. Pagkatapos binasa niya yung aya, sabi niya, "Wa anna hada siratin mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum." Ibig sabihin, taparraq, kontra kayo, lilihis kayo, kontra kayo sa landas. Fatafarraqa bikum an sabili. Kontra kayo sa sabil ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, manatili kayo, at ang tinutukoy dito ay yung nabanggit dito sa aya. Itong binigay sa atin ng imam na salita dito, "Siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin." Ito yung nabanggit sa surah An-Nisa. Kaya ang imam, ang kanyang tafsir, laging tafsir al-Quran bil Quran. Yan ang pinaka, at meron siya ay siya ay follower talaga ng mga propeta, ng mga sahaba, ng mga tabi'in. Halimbawa si Ibn Jarir at-Tabari, ang kanyang pamaraan ng tafsir ng Quran, meron siyang libro na isinulat para lalong ipaintindi sa atin ang pamaraan ng tafsir ng Quran. Usul at tafsir. So ito yung nabanggit sa surah An-Nisa, aya number 69. Na sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala dito sa aya na ito sa 16, sabi na Allah tabarak wa ta'ala, "Wa may yuti Allah wa rasul paulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim." Kung sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang rasul, ito na, sabi nga, sumunod, yuti Allah wa rasul. Pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa anumang uri ng katuruan. Kaya ang paniniwala natin, sabi nga natin, kapag ang dumating sa atin na katuruan ay ito man ay akbar o ahkam, sabi nga natin, sami'na
wa ata'na. Kapag ito'y ahkam. Kapag ito ay batas, sami'na wa ata'na. Ano ba sabi ito? Ito ay bawal, narinig natin, and we obey, sami' wa ata'na. Kapag ito naman ay akbar, ito ay akbar, tungkol information, tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, tungkol sa unseen, sa jannah wan nar. Sabi natin, sami'na wa amanna. Narinig natin, and we believe, o tasdik. O patutuhanan natin ang nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi rito sa aya, paulaika ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, nabanggit yung unang nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin. Nabanggit yung 4 na tao. Na nabanggit nito ng imam na ang mga tao na yan na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na siratal mustaqim. Wahasunat ulaika rafiqa, wahasuna ulaika rafiqa. Yang 4 na yan ang pinakamagandang kumpanyon. Sila ang pinakamabuti at maayos na kasamahan. Nung panahon ng propeta, sila ay mapalad dahil kasama sila talaga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa panahon natin, may makikita tayo mga siddiqin, mga talagang truthful at tapat na tao, katulad ng level ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu an. Yan lang talagang mahirap makatagpo ng ganyang tao. So, una nabanggit dito ng imam na nasa siratal mustaqim mga nabiyin, mga propeta. Plural ng nabiyin o anbiya. Dahil ang mga propeta, talagang sila ay nakahawak sa teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila sinungaling. Hindi sila sinungaling. Sila ay sadikun, musaddikun. Sumunod na ay as-siddiqin. At ang unang-unang talagang nabanggit dito ng mga ulama, sabi lang si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Kasi isa sa katangian na siddiqin, katulad nung na ang tao na yan, kapag mayroong nabanggit sa kanila ang propeta, kahit anuman, wala silang pag-aalinlangan. Tanggap kaagad nila. Katulad na nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nung magtalo-talo ang mga Quraysh nung siya ay mag-Isra wal Miraj. So nung sinabi niya, kung sinabi yan ng propeta, sabi niya, naniniwala ako. Naniniwala siya. So kaya siya tinawag na as-siddiq. At halimbawa si Maryam alayhi salam, nabanggit sa Quran na siya ay siddika, wa ummuhu siddika. Nabanggit siya na isa sa mga, kaya siya ay talagang isa sa pinaka-honorable o kagalang-galang na babae dahil nabanggit talaga no, siya ay isa sa mga siddiq na tao, na babae. Wa ummuhu siddika. Yan ang mga taong kasunod ng mga propeta. Pagkatapos ng propeta, ang susunod na mataas na uri ng tao ay yung mga talagang truthful, napakatapat na tao. Wala silang anumang uri ng doubt o katiting na doubt sa risala ng mga anbiya at saka rusul. Wasyuhada, pangatlo syuhada. Syuhada, ang pinaka-karamihan sa mga akwal ng mga ahlul ilm ay yung mga mujahidin o namatay sa jihad. Merong pangalawang akwal ang mga ulama. Halimbawa si Sheikh Uthaymeen sa kanyang tafsir ng Quran at saka sa kanyang paliwanag ng Aqidah al-Wasitiyah, nasabi niya ang ibig sabihin ng salitang syuhada ay 2. Una, yung namatay sa jihad. Na talagang namatay talaga sa jihad na ang kanya pinaglalaban ay tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam. Kalimatullahi ulya. Yan talaga ang tunay na syahid na nabanggit na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran dahil yan ang pinakamataas na syahada na pinagkaloob mo ang iyong buhay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, pangalawang uri ng syuhada ay yung mga ulama na nabanggit sa surah Al-Imran na sinabi ng Allah tabarak wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm qaiman bil qist. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu, ako ay sumusumpa na ako dapat sambahin, at ang mga anghel wa ulul ilm, at ang mga ulama. So talaga sila ay sumumpa o tumistigo na walang dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung sila ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga nabanggit tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinaniniwalaan ng mga ulama. Pinaniniwalaan ng mga ulama. Pang-apat ay yung salihin. Yung tawang isang salihin. Na ang salihin, ang meaning ng salitang salihin ay yung ipagkakaloob niya ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang alalamang ang kanyang sinasamba.
na ipagkakaloob niya ang hukuk o ang hak o karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad ng mga kapirin, ng mga musrikin o ng mga taong dalal, napupunta sila sa pagsamba. So ang unang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, haqqullahi alal ibad ay ya'buduhu. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muad, ang unang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin o nika na siya lamang ang sambahin. So ang mga salihin na ipagkakaloob nila ang hak o karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos na ipagkakaloob nila ang karapatan ng kalang kapwa nilika. Ito man ay tao o hayawan o ano pang mga nilika. So hindi sila nagbibigay ng kapahamakan o pinsala sa kanilang kapwa. Kaya lahat ng mga salihin, lahat ng mga propeta, sila ay siddiqin, sila ay syuhada, at saka sila ay salihin, ang mga propeta. Ang lahat ng tatlong katangian na nabanggit pagkatapos ng propeta o ng nabiyin, sila ay truthful, sila ay martyr, o sila ay talagang nag-witness sa wahdaniyya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay mga salihin o banal na tao o santo na tao na ipagkakaloob nila ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabi rito ng Imam rahimahullah, wa qad dakala fi hadhihi al-jumla ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi suratil Ikhlas allati ta'dilu tulutil Quran. Sabi niya na pumapasok ang jumla sa sentence ng nafi wal ithbat, ang surah al-Ikhlas, kung paano din-describe ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili sa surah al-Ikhlas. Ang surah al-Ikhlas, kung isa-summarize natin, makikita talaga natin, unang bahagi ay itbat, pangalawang bahagi ay nafi. Unang bahagi, kino-confirm niya na siya ay katangian niya yung mga unang nabanggit, at pagkatapos nire-reject niya o ninegate niya ang mga katangian na hindi naangkop sa kanyang kadakilaan. Sa pagkatapos sabi rito ng Imam, allati ta'dilu tulot al-Quran, haytu yaqul. So ang suratul Ikhlas, ito ay tinawag na suratul Ikhlas. Dahil ang surah al-Ikhlas, kung titignan talaga natin ang mga pangalan na nabanggit sa surah al-Ikhlas, ito ay pinipre o nilalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili sa anumang uri ng depekto o shortcoming. Pinupurify niya talaga ang kanyang sarili, ng kanyang sarili ay walang katangian na katulad ng katangian ng kanyang mga nilikha. Na katulad na hindi siya pinanganak, hindi siya nagkaanak, at wala siyang katulad. So yan ay, at ang tinutukoy diyan, purity talaga sa anumang uri ng shirk. Shirk sa uluhiyya, shirk sa uluhiyya, shirk sa rububiyya, shirk sa asma wa sifat. Talagang ligtas siya sa anumang uri ng ang asma wa sifat na nabanggit sa surah al-Ikhlas. Talagang pinupurify o ginagawa talagang ikhlas ang Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang uri ng depekto. So ito ang ibig sabihin bakit yan itinawag na surah al-Ikhlas. Free from anumang uri ng shirk at free sa anumang uri ng nakis o uyub o depekto ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ibinibigay na katangian sa kanya ng sino man sa kanya mga nilikha. Pagkatapos sabi allati ta'dilu tulot al-Quran. Ang surah al-Ikhlas, ito ay equivalent sa 1/3 ng Quran. Tulot al-Quran. So sabi nga ng mga ulama, bakit ito tinawag na tulot al-Quran? Ang unang-unang Adam na surah ay surah al-Fatiha, pinakadakila, the greatest surah. Pagkatapos 1/3 ng Quran, halimbawa pangatlong bahagi, halimbawa isang buo, gagawin natin ng 3. Ang surah al-Ikhlas, siya ay 1/3 ng buong Quran. Kaya nang tanongin niya ang mga sahaba ridwanallahu alaihim, sabi niya, sino ba sa inyo may kakayahan na basahin ang buong Quran sa isang gabi? Sabi ng mga sahaba, wala sa kanila. Sabi ng propeta na nabanggit niya ang surah al-Ikhlas, sabi niya surah al-Ikhlas la ta'dilu tulot al-Quran. Sabi niya ito katumbas o equivalent ng ipakatlong bahagi ng Quran. Ano ang ibig sabihin dito? Pinaliwanag na maulang. Bagay si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, pinaliwanag niya sa kanyang Majmu'. Sabi niya, ang ibig sabihin dito ng siya ay ang unang bahagi ng Quran ay unang-una sa lahat ay yung tauhid o akida, akbar tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto nating malamang ang lahat ng akbar o impormasyon tungkol sa ating Khalik,
Yan ay buong pangatlong bahagi ng Quran. Dinidescribe lahat niya ang kanyang sarili. Pangalawa, yung ahkam, mga batas o tasri. Ano ang halal, ano ang haram, ano ang pinagbabawal, ano ang kautusan sa Islam, ano ang batas sa Islam. Ito ang pangalawang bahagi ng Quran. Pangatlo ay yung sabi ng yung mga kasas sa umam at sabi ka o yung history na merong ibar, merong aral. Hindi ito kwento na yung kwento na para tayo ma-enjoy. Ang Quran, meron siyang mga kwento tungkol sa mga naunang tao, sa mga naunang mga propeta para makapulot tayo ng aral. So yan ang ibig sabihin ng tulot al-Quran na unang-una, tauhid. Nabanggit yan ng akbar tungkol sa Allah, pinapakilala ang Allah subhanahu wa ta'ala niya ang kanyang sarili sa kanyang Quran. Pangalawa, kung ano mga batas na dapat ipatupad sa kanyang mga nilikha. Pangatlo, upang ipaalam sa atin ang impormasyon doon sa mga naunang mga tao at mga unang mga propeta. Ano ang nangyari sa kanila, bakit sila pinarusahan, bakit sila sumuway, gano'n. Yan ang ibig sabihin ng tulot al-Quran. Haytu yaqul, sabi dito ng Imam rahimahullah. So inshallah, bago natin ito itapsir, inshallah sa next meeting natin, tatapsir natin. Kaya bibigyan ko ng konting summary. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So ang unang bahagi, tatlong pangalan na bang ito? Allah, Al-Ahad, As-Samad. Tatlong pangalan. Ang tatlong pangalan na yan, sabi nga natin, Qul huwallahu, Allah, Ahad, As-Samad. Ang tatlong pangalan na yan, ibig sabihin, yan ay affirmation na ang Allah pangalan niya. Ang Ahad pangalan niya, ang Samad pangalan niya. Yan ay affirmation on itbat, unang bahagi. Kaya sabi natin kanina, nafi wal itbat. Ang Quran, nafi wal itbat. Pagkatapos, pangalawang bahagi ng surah Al-Ikhlas, sabi, lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. So ito naman ay nafi o negation, rejection. I-reject niya ang mga katangian na ibinibigay sa kanya ng mga kafirin, ng mga musyrikin, o yung mga Muslim nakikisali sa mga tao na yan. Nakiklaim na Muslim na nakikisali na. Kaya lang pagdating dito, sabi nga natin, pinanganak at nanganak. So, hindi talaga yan naangkop sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan ang unang paliwanag ng Imam sa atin, Bainal Nafi wal Itbat. Nang unang bahagi, ang pangalan mismo ng Allah, Al-Ahad, Allah, Ahad, As-Samad, yan ay confirm talaga sa Surah Al-Ikhlas. Confirm sa Surah Al-Ikhlas. Ibig sabihin, mutbita o itbat. Pagkatapos, napi, negation, hindi tinatanggap. Sabi, lam yalid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lam. Ang lam dito ay talagang hanggang, hindi, talagang totally na hindi maari sa Allah subhanahu. Lam yalid, walam yulad. Lam na naman dito. Pagkatapos, walam yakul lahu kufuwan ahad. So inshallah, sa next meeting natin, tatapsir natin ang Surah Al-Ikhlas dahil napakaganda bigyan natin ito ng separate tatapsir, inshallah. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.